Tama. Hindi ito isang malaking sorpresa dahil sa mga hakbang na ginawa ng kumpanya kamakailan. Ngunit nalampasan pa rin nito ang mga pagtatantya ng mga benta ng BYD noong nakaraang taon na nalampasan ang markang $100 billion na tinalo ang karibal na Tesla sa kita sa unang pagkakataon mula noong 2018. Ang pinaka-pinag-uusapan sa mundo tungkol sa tunggalian ng EV mabilis na lumiko at hindi ito ang twist na iyong inaasahan. Sa isang pandaigdigang merkado na umuurong sa pagitan ng pagkagambala at muling pag-imbento, tahimik na binaligtad ng isang pangalan ang script kung ano talaga ang hitsura ng domination sa electric mobility. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang nagbenta ng mas maraming sasakyan o nakakuha ng mas maraming headline. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na pagbabago sa kapangyarihan, kagustuhan at pangunawa. Habang ang isang automaker ay nananatiling abala sa paggawa ng ingay, Monosop naman ay jumped out at the galo. Maddescart. Tahimik at nakakagulat sa sukat. At sa isang lugar na nakabaon sa data ay merong isang numero na maaring muling tukuyin kung sino ang mamumuno sa hinaharap. Sa mga luxury flagship tulad ng Yangwang U7 na nagpapadala ng mga shockwave sa mga segment na dating pinamunuan ng Porsche, malinaw ang mensahe. Ang laro ay nagbago. Ito ba ay isang fluke, isang pagbaluktot, o ang unang tanda ng isang bagong panahon? Malapit mo nang malaman. Mag-buckle up. Dahil ang nangyayari sa likod ng mga eksena ay mas electric kaysa sa kung ano ang nasa kalsada. Reimagined ang kita at dami. Sa isang makasaysayang pagbabago na muling humuhubog sa pandaigdigang dekoryenteng sasakyan, ang EV landscape. Official na nalampasan ng BYD ang Tesla sa taonang kita para sa 2024. Ang Chinese automaker ay nag-ulat ng napakalaking 707 bilyong yuan o 107 bilyong USD na lumampas sa 97, $7 bilyong ng Tesla. Habang matagal nang hawak ng Tesla ang Corona para sa pangingibabaw sa kita ng EV, ang mabilis na paglago ng BYD na pinalakas ng malawak na portfolio ng produkto at agresibong hybrid na diskarte ay nangunguna dito. Ito ay minarkahan ang unang pagkakataon mula noong 2018 na ang Tesla ay tinanggal sa trono sa arena na ito, na nagpapahiwatig ng potential na paglipat ng kuryente sa pandaigdigang hierarchy ng EV. Ang higit na nagpapapansin dito ay naabot ng BYD ang tagumpay na ito sa kabila ng limitadong pagkakalantad sa merkado ng US, kung saan nananatiling nangingibabaw ang Tesla na binibigyang diin ang lakas ng takbo ng BYD sa Asia at mga umuusbong na ekonomiya. Higit pa sa kita, ang dami ng benta ay nagsasabi ng parehong nakakahimok na kwento. Ang BYD ay naghatid ng humigit kumulang 3 milyong sasakyan sa buong mundo noong 2024. Isang figure na kinabibilangan ng parehong baterya electric at plug-in na hybrid na mga modelo. Sa paghahambing, ang Tesla ay nagbebenta ng humigit kumulang 79 milyong EV na halos pinapanatili ang lead nito sa mga purong electric unit. Gayunpaman, ang mas malawak na kahulugan ng BYD ng electrification at consumer appetite para sa mga hybrid sa pagbuo at range-conscious na mga merkado ay nagbigay dito ng napakalaking kalamangan sa kabuuang mga unit na inilipat. Kapansin-pansin, ang pangingibabaw ng BYD sa China, ang pinakamalaking EV market sa buong mundo, ay patuloy na lumalaki kahit na ang segment ay nagiging siksikan sa mga domestic na karibal tulad ng NIO, Xpeng, at Geely. Ang patayong pagsasama ng BYD na gumagawa ng sarili nitong mga baterya, chips, at mga bahagi ng powertrain ay nagbigay daan sa agresibong pag-scale nito habang pinapanatiling mapagkumpetensya ang mga presyo sa maraming kategorya ng sasakyan. Ang pagbabagong ito ay dumarating sa panahon na ang industriya ng EV ay nakikipagbuno sa tumataas na geopolitical at hindi katiyakan sa ekonomiya. Anan magam tarip sa kanluran sa mga EV na gawa sa China, ang paglambot ng demand ng consumer dahil sa mataas na inflation. At ang lumalamig na market ng ari-arian sa China ay nakaapekto lahat sa dynamics ng merkado. Gayunpaman, hindi lamang nalampasan ng BYD ang mga headwind na ito ngunit umunlad. Ang mga hybrid na modelo nito ay lumilitaw na nagsisilbing isang strategic buffer. Ipamane nagtutulay din sa mga consumer sa pagitan ng mga combustion engine at ganap na mga dekoryenteng sasakyan. Lalo na sa mga rehiyon kung saan nahuhuli pa rin ang infrastruktura sa pagsingil. Bukod pa rito,
Mabilis na umangkop ang BYD sa mga lokal na kondisyong pang-ekonomiya. Kamakailan ay naglulunsad ng mga modelong nakakaintindi sa budget tulad ng Chin-L para umapela sa mga mamimiling sensitibo sa presyo habang pinapanatili ang mga benchmark sa pagganap at kaligtasan. Ang mga hakbang na ito ay nakatulong sa BYD na mapanatili ang momentum kung saan ang iba ay nanghina. Samantala, nahaharap si Tesla sa pagtaas ng pagsisiyasat at panganib sa reputation, na bahagyang dahil sa controversial na pakikilahok sa politika ni CEO Elon Musk, kabilang ang kanyang appointment sa ilalim ng Administrasyong Trump at suporta ng mga pinakakanang kilusang pampolitika sa ibang bansa. Habang nangingibabaw sa mga headline ang mga action ni Musk, tahimik na nanatiling nakatutok ang BYD sa innovation at pagpapatupad. Sinusuportahan ng mga institusyonal na mamumuhunan tulad ni Warren Buffett. Ang pagbabrand ng BYD ay nananatiling apolitical at tech-first. Isang kalkuladong hakbang na sumasalamin sa mga pandaigdigang regulator at international na mamumuhunan. Sa momentum sa panig nito, ang tanong ngayon ay nagiging, handa ba ang BYD na maging hindi lamang isang challenger, ngunit ang pagtukoy ng puwersa ng susunod na panahon ng EV? At kung gayon, paano tutugon ang Tesla at iba pang mga nanunungkulan sa buong mundo sa isang kakumpetensya na hindi lamang mas mabilis at mas malawak ang saklaw, ngunit lalong hindi natitinag ng kaguluhan na patuloy na umiikot sa mga kapantay nito sa kanluran? Ang pinaka-nakakagambalang hakbang ng BYD sa taong ito ay hindi tungkol sa mga nangungunang chart. Ito ay tungkol sa pagbawas sa mga inaasahan kung saan ito ang pinakamasakit, ang lakas ni Chin-L. Isa sa mga pinakamatapang na hakbang sa 2024 playbook ng BYD ay dumating sa paglulunsad ng Chin-L, isang mid-size na electric sedan na idinisenyo upang direktang kalabanin ang Tesla's Model 3. Na may panimulang presyo na 118,800 yuan, halos kalahati ng halaga ng isang base Model 3 sa China, na umabot sa 2,500 yuan. Ang Chin-L ay naghahatid ng isang kapansin-pansing panukala sa halaga sa isang merkado kung saan ang pagiging abot-kaya ay naging pinakamahalaga. Ang diskarte sa pagpepresyo ng BYD ay lumilitaw na laser-focused sa lumalaking segment ng Chinese consumer na nagiging mas maingat sa paggastos sa gitna ng paghina ng ekonomiya, pagtaas ng kawalan ng trabaho ng kabataan, at patuloy na mga alalahanin sa sektor ng pabahay. Hindi tulad ng minimalist na Model 3 ng Tesla, at na nagpoposisyon sa sarili bilang isang tech-forward premium sedan. Ang Chin-L ay tila naglalayon sa mga practical na mamimili na inuuna ang pangmatagalang pagiging maasahan, price-to-performance ratio, at access sa mga insentibo sa ilalim ng pambansa at panlalawigang EV subsidies ng China. Ang BYD ay sumandal sa kanyang vertically integrated supply chain at pamumuno sa teknolohiya ng baterya upang bawasan ang mga gastos sa production at direktang ipasa ang mga matitipid sa mga mamimili. Ang resulta ay isang kotse na hindi nakakaramdam ng badyet, sa kabila ng tag ng presyo na angkop sa badyet, na posibleng muling tukuyin ang mga inaasahan para sa kung ano ang maya-alok ng isang entry-level na EV sa 2023. Ang tiyempo ng paglulunsad ng Chin-L ay madiskarteng kalkulado din. Habang nahaharap si Tesla sa mga hamon sa pangunawa ng tatak dahil sa lumalagong pakikilahok sa politika ni Elon Musk, ang BYD ay pumasok na may mas neutral at tech-centric na imahe ng tatak para sa mga mamimili na naghahanap upang maiwasan ang polarization na nakapalibot sa Tesla o simpleng naghahanap ng alternatibong may mataas na halaga. Nag-aalok ang BYD ng nakakahimok at walang kontrobersya na landas. Ang ilang mga analyst ay nag-isip pa nga na ang Chin-L ay maaring mag-trigger ng isang elon ng mga pag-recalibration ng presyo sa buong EV market. Pinipilit ang mga kakumpetensya na muling isaalang-alang ang parehong mga margin at pagpoposisyon sa merkado. Binibigyang diin ng agresibong price-to-performance push na ito ang lumalagong kumpiyansa at ambisyon ng BYD sa pandaigdigang karera ng EV. Habang ang mga premium na modelo tulad ng Yangwang U7 ay nagtatarget ng innovation sa high-end, kinakatawan ng Chin-L ang diskarte ng BYD na mangibabaw sa gitna, kung saan nabubuhay ang totoong volume. Maluwag ba ang pagkakahawak ng Model 3 sa Chinese EV segment sa ilalim ng pressure na ito?
O mapipilitan ba si Tesla na kontrahin ang matagal ng napapabalitang alok na badyet ng Model 2? Sa ngayon, nakatayo ang Chanel bilang isang matalas na paalala. Sa merkado ng EV ngayon, ang halaga ay nakakagambala tulad ng teknolohiya. Ang luxury powerhouse ng BYD sa pag-unveil ng Yangwang U7, determinadong pumasok ang BYD sa segment ng luxury electric vehicle, na may dalang antas ng innovation na humahamon sa matagal ng mga premium na manlalaro. Hindi tulad ng mga tradisyonal na marangyang EV na kadalasang umaasa sa disenyo at pagbabrand, ang U7 ay nangunguna sa performance, functionality, at teknolohiya. Nilagyan ng napakalakas na 1,300 lakas kabayo, ang U7 ay may kakayahang gumawa ng mga tagumpay na karaniwang nakalaan para sa mga sasakyang konsepto. Maaari itong lumipat patagilid, umakyat sa hagdan, at magsagawa ng tumpak na mga robotic na paggalaw ng madali. Sa paggawa nito, hindi lang gumagawa ng kotse ang BYD. Nire-redefine nito kung ano ang ibig sabihin ng luxury sa edad ng intelligent mobility. Ang mga kakayahan ng U7 ay batay sa mga tagumpay sa engineering ng BYD. Kabilang ang mga teknolohiya tulad ng lateral movement na pinagana ng 4-motor vector control at isang stair climbing feature na sinusuportahan ng adaptive suspension. Ini mga ay hindi mga gimmick. Ang mga ito ay tumutugon sa mga totoong situation tulad ng pag-navigate sa masikip na kapaligiran sa lungsod at hindi nakaayos na mga lupain. Sa maraming paraan, kinakatawan ng U7 ang tugon ng BYD sa Western luxury giants tulad ng Tesla's Model S Plaid o Mercedes EQS, ngunit mula sa isang ganap na naiibang anggulo. Sapos halip na makipagkumpetensya sa acceleration or minimalist na disenyo, nag-aalok ang U7 ng multidimensional mobility at intelligent adaptability. Ang pagpoposisyon sa U7 bilang isang punong barko, ang BYD ay gumagawa ng isang mas malawak na pahayag tungkol sa Chinese innovation. Sa loob ng maraming taon, ang luxury EV market ay pinangungunahan ng mga Western brand na may malakas na brand equity ngunit medyo umuulit na mga technical na pagsulong. Ang BYD, gayunpaman, ay nagpapakilala ng isang bagong uri ng karangyaan, ang isa kung saan ang mga practical na kahanga-hanga at mobility intelligence ay nasa gitna ng mga leather interior at pagkilala ng badge. Ang katotohanan, mga pagsulong na ito ay handa sa production, hindi lamang sa konsepto, ang ginagawang particular na nakakagambala sa U7. Maaari ba itong magpahiwatig ng isang mas malawak na pagbabago kung saan nagsisimulang pahalagahan ng mga mamimili ang luho na hinihimok ng function kaysa sa mga simbolo ng status? Bagamat nananatiling titingnan kung paano gaganap ang U7 sa mga merkado sa labas ng China, lalo na dahil sa mga tension sa kalakalan at mga hadlang sa regulation. Ang paglabas nito ay nagpapahiwatig ng layunin ng BYD na hindi lamang abutin, ngunit lampasan ang mga traditional na luxury EV benchmarks. Higit pa sa isang premium na sasakyan, ang Yangwang U7 ay isang showcase ng technological na kisame ng BYD at marahil ay isang sulyap sa kung ano ang maaaring hitsura ng susunod na generation ng high-end na automotive innovation. Sa isang mundo kung saan ang karangyaan ay muling tinutukoy ng software, autonomia, at versatility, ang matabing na diskarte ng BYD ay maaring magtapos sa pagtatakda ng bagong pamantayan. Ang utak sa likod ng Braun, sa ubod ng pinaka-advanced na mga sasakyan ng BYD ay ang E4 platform, isang groundbreaking na 4-motor independent drive system na muling tumutukoy sa arkitektura ng electric vehicle dynamics. Hindi tulad ng mga nakasanayang EV drivetrain na umaasa sa isa o dalawang motor. REUR ay nagtatalaga ng dedikadong motor sa bawat gulong. May kisana na nagpapagana ng ganap na independyenteng torque vectoring. Ang pagbabagong ito ay isinasalin sa walang kapantay na katumpakan sa paghahatid ng kuryente, balance, at pagtugon, na nag-aalok hindi lamang ng hilaw na kapangyarihan, ngunit matalino, madaling ibagay na kontrol sa bawat paggalaw ng sasakyan. Ito ay hindi lamang tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa mastery of motion. Ang platform ng E4 ay hindi lamang kahanga-hanga sa papel. Naipakita na nito ang mga kakayahan nito sa mga benchmark ng pagganap sa totoong mundo. Sa panahon ng pagsubok sa Moose, kung saan ginagaya ang biglaang pag-iwas sa mga balakid, ang mga sasakyang nilagyan ng platform ay umabot sa record-breaking na 95 km bawat oras.
Asasa, nagpapakita ng matinding liksi ng hindi na kompromiso ang kaligtasan. Higit pa riyan, binibigyang daan ng system ang mga automated na in-place na U-turn nang hindi na kailangang maglipat ng mga gear o maglapat ng preno. At nagbibigay daan ito para sa pag-ilid na paggalaw, na karaniwang hinahayaan ng kotse na lumipat patagilid mula sa masikip na mga parking spot na may 30 cm autirik lang na clearance. Hindi ito mga futuristic na adhikain. Available na ang mga ito sa mga functional na feature. Sinusuportahan din ng system ang maraming driving mode. Kabilang ang big stride para sa mabilis na lateral repositioning at small step para sa maselang maniobra sa makitid o masikip na kapaligiran. Perpekto para sa pagmamaneho sa lungsod at masikip na parking garage. Sa mga tuntunin ng kaligtasan at fault tolerance, ang E4 ay higit pa sa redundancy. Naglalaman ito ng katatagan. Kung ang isang gulong ay pumutok, ang natitirang mga motor ay maaaring dynamic na magbalansi ng torque upang mapanatili ang katatagan. Kahit na sa diagonal na mga senaryo ng blowout sa bilis na hanggang 160 km bawat oras. Ang antas ng adaptive na control na ito ay ginagawang posible para sa sasakyan na manatiling madaling mamaneho sa mga sitwasyong magiging hindi makontrol ang karamihan sa mga kotse. Ang katalinuhan ng platform, distributed control, at fault isolation ng mga kakayahan ay sama-samang nagpapataas ng antas para sa kung ano ang dapat asahan ng mga consumer mula sa mga high-performance na EV drivetrain. Nagbibigay daan din ito para sa mga sitwasyong fail operational. Ibig sabihin, kahit na mabigo ang isa o higit pang mga bahagi ng drive, maaari pa ring ligtas na makumpleto ng sasakyan ang biyahe nito. Mahalaga para sa mga autonomous or semi-autonomous na kapaligiran sa pagmamaneho. Kung bakit ang E4 platform ay lalong mahalaga ay hindi ito limitado sa isang ultra-luxury model lang. Isa itong scalable na arkitektura na maaaring mag-evolve sa lineup ng BYD, na posibleng maka-impluwensya sa malawak na spectrum ng mga sasakyan mula sa mga flagship innovator tulad ng U7 hanggang sa hinaharap na mass market na mga modelo. Walang putol din itong isinasama sa iba pang pangunahing BYD system. Kabilang ang Union Z suspension at ang Magic Ruler Sensor Suite na bumubuo ng malalim na konektadong network ng feedback at mga mekanismo ng control. Habang lumilipat ang industriya ng sasakyan mula sa makina tungo sa mga sasakyang tinukoy ng software, ang E4 na platform ng BYD ay maaring kumatawan sa isang bagong pilosopiya sa disenyo. Isa kung saan ang paggalaw ng sasakyan ay nagiging programmable, tumpak, at malalim na matalino. Ang tanong ngayon ay hindi kung gumagana ang teknolohiyang ito. Ito ay kung gaano kabilis makakahabol ang natitirang bahagi ng industriya. Ang suspension system, sa puso ng BYD's push to redefine ride comfort and vehicle stability, is the Union Z system, the world's first intelligent suspension body control technology, inspired by the principles of magnetic levitation. Binuo sa loob ng 7 taon ng isang pangkat ng higit sa 10,000 inhinyero, ipinakilala ng Union Z ang pagbabago ng paradigm sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga sasakyan sa kalsada. Hindi tulad ng traditional na mechanical na mga sistema ng suspension, ang Union Z ay gumagamit ng direct drive na suspension ng mga motor upang kontrolin ang patayong paggalaw na may walang kapares na bilis at katumpakan. Tsadan na nagdadala ng malamaglev na kinis sa mga pampasaherong sasakyan. Ang pinakakahanga-hangang gawa ng Union Z system ay ang 5 millisecond na oras ng pagtugon nito, ang pinakamabilis sa industriya. Ang mabilis na pagpapatupad na ito ay nagbibigay daan sa pagsususpinde na gumawa ng hanggang 12 pagsasaayos habang nagmamaneho sa isang solong speed bump sa 30 km/h bawat oras, kumpara sa 0. Kaya na pagsasaayos lamang ng mga nakasanayang aktibong system. Bukod pa rito, ipinagmamalaki nito ang katumpakan ng pagsasaayos ng taas na 188 meter. Nagbibigay daan sa mga komplikadong gawain sa pagkontrol ng paggalaw, tulad ng pagsusulat ng mga character gamit ang kasi ng sasakyan o pagsasayaw sa nakasynchronize, tulad ng mga pattern ng robot. Ngunit ang mga kakayahan na ito ay hindi lamang para ipakita. Nagsasalin ang mga ito sa isang real-world na karanasan sa pagmamaneho na naghahatid ng zero bounce, zero pitch, at zero roll, kahit na sa hindi pantay o mapaghamong terrain. Ang mga benepisyo ng Union Z ay higit sa ginhawa.
Nagtayo ang BYD ng mga adaptive na features sa kaligtasan na dynamic na tumutugon sa mga kondisyon ng kalsada at mga banta sa epekto. Halimbawa, sa isang banggaan sa gilid, maaaring agad na iangat ng system ang isang gilid ng sasakyan upang i-redirect ang mga puwersa ng pag-crash sa mas malakas na mga lugar sa istruktura na binabawasan ang panganib sa pinsala. Maaari rin itong magsagawa ng mga tumpak na maniobra tulad ng mga mounting curbs o pababang, hagdan na may kaunting vibration salamat sa real-time na load sensing at force redistribution. Ang mga function na ito ay kumakatawan sa isang pagsasanib ng mga suspension at mga sistema ng kaligtasan. Ang isa sa mga traditional na platform ng chassis ay hindi nakakamit. Particular na makabuluhan ay ang muling pag-i-imagine nito ng pagsususpinde hindi bilang isang passive o reaktibong elemento, ngunit bilang isang proactive na layer ng intelligence sa loob ng ecosystem ng sasakyan. Habang lumilipat ang mundo ng automotive patungo sa mga sasakyan na tinukoy ng software at kakayahang umangkop sa real-time, ang diskarte ng BYD ay nag-aalok ng nakakahimok na pananaw para sa kung ano ang maaring ibig sabihin ng kalidad ng pagsakay sa panahon ng EV. Ito ba ay simula ng isang mas malawak na industriya na lumayo mula sa mga conventional na shock absorbers at springs patungo sa matalino, motor-driven na mga sistema? Kung mananatili ang mga resulta ng BYD sa mga modelo at merkado, maaaring oo ang sagot. Ngunit kung bakit ang suspension system na ito ay tunay na revolusyonaryo ay nakasalalay sa isang nakatagong bahagi. Maliit sa laki ngunit napakalaking epekto, Magic Ruler Sensor. Sa kaibuturan ng intelligent na suspension at body control system ng BYD ay ang isa sa mga pinaka-underrated ngunit transformative na bahagi nito, ang Magic Ruler Sensor. Ang precision displacement sensor na ito ay gumagamit ng 3D Hall effect na teknolohiya upang subaybayan ang postura at patayong paggalaw ng sasakyan nang may hindi pa nagagawang katumpakan. Say practical na mga termino, na kukuha ng sensor ang galaw ng sasakyan ng 4,000 beses sa isang kisap mata sa bilis na 50 microseconds lamang bawat pagbabasa. Ginagawa nitong 20 beses na mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga sensor na pamantayan sa industriya at bumubuo ng digital nervous system para sa mga system tulad ng Yunan Z at iba pang real-time na mga application ng control. Ang pinagkaiba ng Magic Ruler ay ang napakahusay nitong resolution ni 15 microns, isang sukat na mas maliit kaysa sa buhok ng tao. Humigit kumulang 100 microns at mas maliit pa sa red blood cell. Ang pambihirang antas ng detalyeng ito ay nagbibigay daan sa mga matalinong sistema ng BYD na tumugon sa mga kondisyon ng kalsada, body pitch, at pagsususpinde na paglalakbay ng may katumpakan sa operasyon. Kasama ng mga sistema ng control na tinukoy ng software ng sasakyan, ang sensor ay nagbibigay ng uri ng fine-tune na feedback na kinakailangan para sa mga advanced na feature tulad ng robotic choreography, stair navigation, at aktibong mga maniobra sa kaligtasan sa ilalim ng mataas na stress na mga kondisyon. Ngunit ang tungkulin ng Magic Ruler ay higit pa sa ginhawa at pagganap. Ito ay may malinaw na implication para sa autonomous na control sa sasakyan at real-time na tulong sa paggawa ng desisyon. Habang nagiging mas matalino ang mga sasakyan, direktang nakaka-impluwensya ang kalidad at bilis ng pangongolekta ng data sa mga resulta ng kaligtasan. Ang isang system na nakakaramdam ng mga minutong pagbabago sa chassis, posture, o gradient ng kalsada ng libu-libong beses bawat segundo ay maaaring maagang mag-adjust ng torque, higpit ng suspension, o gawi sa pagpreno ng hindi naghihintay ng mga predictive na modelo. Isinasara nito ang loop sa pagitan ng sensing at pagkilos sa paraang bihirang makuha sa mga pangunahing sasakyan sa produksyon. Habang tinitingnan ng BYD na palawakin ang mga advanced na sistema sa pagmamaneho nito at ang arkitektura ng redundancy ng L3 sa lineup nito, maaaring maging tahimik na bayani ang Magic Ruler sa likod ng marami sa pinakamatalinong feature nito. Nagtataas din ito ng mas malaking tanong sa industriya. Nararamdaman ba ng ultra-high resolution ang nawawalang link sa paghahatid ng ligtas, tulad ng tao na pag-uugali sa pagmamaneho sa mga makina? Habang ang LiDAR at radar ay nakakakuha ng karamihan ng spotlight sa pag-uusap sa autonomiya, ang pagbibigay diin ng BYD sa micro-level vertical sensing ng mga pahiwatig sa isang bagong hangganan.
Ang pinakamatalinong sasakyan ay maaari ding ang pinaka-physical na kamalayan. L3, Autonomous Safety Systems. Habang ang industriya ng automotive ay papalapit sa tunay na autonomiya, ang redundancy ay naging pundasyon ng kaligtasan ng sasakyan. At ang BYD ang nangunguna sa singil na patiyon. Ang Yangwang U7 ay ang unang mass-produced na sasakyan sa buong mundo na may ganap na L3 level redundancy sa apat na critical na sistema: pagpipiloto, pagpipreno, pagmamaneho, at kapangyarihan. Sa isang mundo kung saan ang mga glitches ng software o mga pagkabigo ng bahagi ay maaaring humantong sa mga sakuna na kahihinatnan, tinitiyak ng arkitektura ng BYD na ang sasakyan ay nagpapanatili ng pangunahing functionality kahit na sa mga senaryo ng pagkabigo. Ang antas na ito ng fail-safe na disenyo ay hindi lamang groundbreaking. Ito ay mahalaga para sa hinaharap ng autonomous na pagmamaneho. Ang diskarte sa redundancy ay sinusuportahan ng God's Eye Intelligent Sensing Suite ng BYD na karaniwan kahit na sa mga hindi premium na modelo. Ang 3-laser setup na ito ay sinusuportahan ng dalawahang NVIDIA Orin X chips. Naghahatid ng pinagsamang 508 TOPS ng computing power. Gumagana ito kasabay ng 32 high-spec na sensor. Kabilang ang mga LiDAR unit na may 128 line point cloud density at 200-meter range. Ang resulta ay isang ultra-detalyadong, malawak na anggulo na pagtingin sa paligid ng sasakyan. Na nagbibigay daan sa mga advanced na kakayahan sa perception na katunggali. At sa ilang aspeto ay nahihigitan ang mga matatagpuan sa maraming pandaigdigang luxury EV. Isa sa mga pinakakahangahangang demonstrasyon ng sistema ng BYD ay dumating sa Autonomous Moose Test, kung saan ang Yangwang U7 ay nagpapanatili ng control sa higit sa 95 km bawat oras. Kahit na sa panahon ng matinding pag-iwas ng mga maniobra, ang ganitong uri ng katatagan, kahit na kapag nagna-navigate sa masikip na mga kurso ng slalom o biglaang mga hadlang, ay nagpapakita hindi lamang ng magandang disenyo, ngunit ang matalinong torque at muling pamamahagi ng preno na ginawang posible ng E4 platform at L3 safety stack. Kahit nasa kaganapan ng isang pagkabigo sa pagpipiloto o preno, maaaring i-redirect ng system ang control sa pamamagitan ng mga independyenteng motor ng sasakyan at mga kalabisan na supply ng kuryente. Bayit na nagpapanatili ng kaligtasan hanggang sa ganap na paghinto ay makamit. Marahil ang pinaka-nakakahimok ay ang pambansang paglulunsad ng BYD ng Urban Autonomous Navigation. Hindi tulad ng mga kakompetensya na naghahatid ng mga tampok sa likod ng mga modelo ng subscription o mga paghihigpit na nakabatay sa rehiyon. Ang autonomous na pagmamaneho sa antas ng lungsod ng BYD ay handang gamitin sa paghahatid. At habang patuloy na tinutukoy ng mga regulator kung ano ang hitsura ng buong autonomiya sa papel, sinusuri na ng hardware at software stack ng BYD ang mga kahon para sa isang Level 3 na hinaharap. Habang lumalaki ang mga lungsod at mas hindi mahuhulaan ang mga kondisyon sa pagmamaneho, sulit na itanong, ang pangako ba ng BYD sa komprehensibong redundancy ay maging bagong benchmark para sa mga matalinong sistema ng kaligtasan sa buong mundo? Kung gayon, maaaring makita ng ibang mga automaker ang kanilang sarili na naglalaro ng catch-up sa isang karera na sinimulan na ng BYD na manguna. Next-gen motor sa isang hakbang na nakakabighani ng mga tagaloob ng industriya at pang-araw-araw na mga driver. Inilabas kamakailan ng BYD ang isang 30,511 RPM na dekuryenteng motor. Isa sa pinakamabilis na mass-produced na unit ng drive sa mundo ng automotive. May kakayahang maghatid ng 580 km ng kapangyarihan sa bawat module. Ang motor na ito ay hindi lamang nakakabasag ng mga record. Binabasag nito ang mga inaasahan, lalo na dahil ipinakilala ito hindi sa isang hypercar, ngunit sa mid-tier na Han L sedan at Tang L SUV ng BYD. Para sa konteksto, nalalampasan ng motor na ito kahit ang 27,200 RPM motor ng Xiaomi SU7 Ultra at ang 20,000 Rm na motor ng Tesla Model S Plaid, na parehong idinisenyo para sa mga segment na may mataas na pagganap. Ang diskarte sa engineering ng BYD ay kasing sopistikado gaya ng iminumungkahi ng mga numero. Ang motor ay gumagamit ng N50 high-energy magnets,
na nagpapahusay ng magnetic performance ng 18%. Habang ang 10-layer na short-distance winding na disenyo nito ay makabuluhang binabawasan ang pagkawala ng tanso ng 21%. Pinagsama sa isang iyo, 2mm ultra-thin silicon steel sheet para sa pinababang pagkawala ng bakal at direktang paglamig ng nagpapalamig. Ang BYD ay nag-optimize hindi lamang para sa pinakamataas na pagganap, ngunit para sa matagal at mahusay na paghahatid ng kuryente. Kahit na ang dynamic na katumpakan ng balanse ay hinigpitan sa 50mm lamang sa kalahati ng pamantayan ng industriya, na higit na nagpapahusay sa katatagan at kaligtasan sa matinding bilis. Bukod pa rito, isinama ang motor sa 1500V silicon carbide power module ng BYD na nagbibigay daan sa mas mataas na voltahe tolerance at mas mahusay na thermal efficiency, na gumaganap ng mahalagang papel sa pagkamit ng parehong high-speed na pagganap at tibay ng system. Gayunpaman, ang kapansin-pansin ay ang pagpipiliang i-debut ang powertrain na ito. Sa mga family-oriented na modelo, ang Han-L ay bumibilis mula 0 hanggang 100 km/h sa loob ng 2.7 segundo, habang ang Tang-L SUV ay nakakamit ito sa loob ng 3.7 segundo, na mas karaniwan sa mga kakaibang sports car. Ang mas nakakagulat ay ang 100 hanggang 200 km/h na oras ng Han-L na 4.74 segundo lamang. At ang 6.19 segundo ng Tang-L, ang pagganap na kalaban ng mga nakalaang track na sasakyan. Bagamat pinapataas nito ang technical na kredibilidad ng BYD, itinaas din nito ang mga tanong online. Ang bilis ba na ito ay angkop para sa mga pangunahing mamimili? Ang ilang mga gumagamit ay nagpahayag ng mga alalahanin sa kaligtasan, lalo na kung ang mga karaniwang driver, lalo na ang mga ginagamit sa mas karaniwang mga sasakyan tulad ng Honda CR-V, ay maaaring ligtas na pangasiwaan ang naturang pagganap. Ang mga paghahambing ay ginawa sa diskarte ng Xiaomi, na nangangailangan ng mga user na i-unlock ang mga high-speed mode sa pamamagitan ng mga pagsubok sa pagsasanay. Susunod kaya ang BYD? Kung ang teknolohiyang ito ay isang matapang na democratization ng pagganap o isang kaso ng labis na teknolohiya, ay isa na ngayong mainit na paksa sa mga lupon ng EV. Ang paglipat ay sumasalamin din sa nagbabagong trend sa Chinese auto market, kung saan ang mga consumer ay lalong umaasa sa mga makabagong specs. Kahit na sa mga pampamilya at commuter na sasakyan, anuman, hindi may kakailang binibigyang diin nito ang husay at kumpiyansa ng BYD sa inhinyero. Sa pamamagitan ng paghahatid ng makabagong pagganap sa mga modelong naglalayon sa pang-araw-araw na merkado, hinahamon ng BYD ang traditional na pagsesegment ng kapangyarihan, presyo, at pagiging practical. Kung matagumpay, maaari nitong permanenteng baguhin ang mga inaasahan ng consumer, hindi lang para sa mga premium na mamimili, ngunit para sa sinumang naghahanap ng electric car na hindi na kompromiso sa thrill o tech, charging tech of the future. Sa isang hakbang na maaaring muling tukuyin ang mga inaasahan para sa kaginhawahan ng EV, ang BYD ay naglabas ng bagong 1,000-volt charging system na nangangako na maghahatid ng buong singil sa loob lamang ng 5 minuto. Isang nakamamanghang hakbang bago ang malawakang ginagamit na supercharger V3 ng Tesla, na karaniwang nangangailangan ng 20 minuto para sa katulad na singil. Ang pagsulong na ito ay kumakatawan hindi lamang ng pagpapalakas sa mga rate ng pag-input ng baterya, ngunit isang matapang na pahayag mula sa BYD. Ang ultra-fast charging ay hindi na isang futuristic na konsepto, ngunit isang malapit na realidad. Ang anunsyo ay particular na napapanahon dahil ang demand ng consumer ay lalong nakadepende sa pagiging practical at bilis ng pag-charge, hindi lamang sa driving range. Isinasaad din nito ang ambisyon ng BYD na hindi lamang manguna sa karera sa EV hardware, ngunit aktibong hubugin ang mga pamantayan sa infrastruktura sa pagsingil sa hinaharap na naghaharap ng direktang hamon hindi lamang sa Tesla, kundi sa mga legacy na performance brand tulad ng Porsche, na ang Taycan ay dating nakita bilang benchmark ng bilis ng pagsingil. Napakalaki ng mga implication para sa mga urban commuter, taxi fleets, logistics operator, at road trip warriors. Ang kakayahang mag-full charge sa oras na kailangan para makabili ng kape ay nag-aalis ng isa sa mga huling pangunahing alitan ng pagmamay-ari ng EV.
Naglalabas din ito ng mga bagong katanungan tungkol sa kahandaan sa infrastruktura. Maaari bang pangasiwaan ng mga pampublikong charging network at local na grids ng kuryente ang boltahe at kasalukuyang mga kinakailangan ng mga naturang sistema sa sukat? Kung ang ecosystem ng BYD ay binuo upang suportahan ang arkitektura na ito mula sa simula, maaari itong mabilis na maging isang mapagkumpetensyang pagkakaiba, lalo na sa mga merkado kung saan ang mataas na turnover ng charger ay mahalaga. Ang BYD ay naiulat na nagsimulang makipagtulungan sa mga utility provider at urban planner sa mga pangunahing rehiyon upang galugarin ang mga compatible na charging station rollout na posibleng maglagay ng batayan para sa isang pinagsama-samang charging ecosystem na maaaring lumaki sa parehong urban at rural na konteksto. Mo sa technical na pananaw, ang pagkamit ng milestone na ito ay nangangailangan ng pagbabago na higit pa sa mga high-powered na cable. Inaasahang magagamit ng BYD ang vertically integrated supply chain nito para magdisenyo ng mga pasadyang battery pack, cooling system, at silicon carbide SiC power modules na ligtas na makakayanan ang matinding paglipat ng enerhiya nang hindi nakakasira ng pangmatagalang performance. Ang in-house na inobasyon ng baterya ng BYD, lalo na ang blade na baterya nito, ay ipinagmamalaki na ang pinahusay na thermal stability at mabilis na pag-charge ng mga katangian, na ginagawa itong isang logical na kandidato upang umakma sa 1,000-volt system. Ang direktang pagpapalamig ng nagpapalamig, mga advanced na thermal interface na materyales, at multipath na thermal dissipation ay pinaniniwalaang bahagi ng bagong diskarte sa pamamahala ng thermal, na tinitiyak na pareho ang kaligtasan at mahabang buhay ay napapanatili sa kabila ng mataas na intensity ng singil. Kung mapapatunayang mabubuhay ang teknolohiyang ito sa mga application sa mass market, maaari nitong maputol ang kasalukuyang trajectory ng industriya kung saan tina-target ng karamihan sa mga brand ng 10-15 minutong pagsingil bilang benchmark. 5 minuto ay higit pa sa isang numero. Ito ay isang psikolohikal na pagbabago tungo sa paglalagay ng gatong na pagkakapare-pareho sa mga gasolinahan. Sa isang industriya kung saan ang mga update sa software at self-driving ng mga headline ay madalas na nakaagaw ng pansin, ang pambihirang tagumpay ng pagsingil ng BYD ay binibigyang diin ang ibang uri ng pagbabago. Isang batay sa infrastruktura, engineering, at karanasan ng user. Ang tech-first positioning na ito ay maaaring patatagin ng BYD bilang isang leader hindi lamang sa e-hardware, ngunit sa mas malaking pag-uusap tungkol sa electrification efficiency. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng paggawa ng ultra-fast charging system nito na tugma sa kasalukuyan at paparating na mga modelo ng sasakyan, kabilang ang mga mas mababang presyong alok tulad ng Chin-L. Itinatakda ng BYD ang sarili nito para sa mass adoption kaysa sa pagpapatupad ng angkop na lugar. Magmamadali ba ang iba pang mga automaker, kabilang ang Porsche, upang makahabol? O makakatulong ba ang early mover advantage ng BYD na muling ihubog ang pamantayan para sa inaasahan ng modernong EV user mula sa kanilang karanasan sa pagsingil? Alinmang paraan, ang bar ay itinaas. Habang nauuna ang BYD sa tech front, isang mas komplikadong lahi ang nagbubukas sa pandaigdigang yugto. Isa kung saan natutugunan ng pagbabago ang international na tension, geopolitics, at pandaigdigang pagtulak. Habang bumibilis ang pagtaas ng BYD, ang pandaigdigang tanawin ng EV ay lalong nagiging gusot sa geopolitics. Habang si Tesla ay nahaharap sa backlash sa mga controversial na pagkakahanay sa politika ni Elon Musk, kabilang ang kanyang mga kaugnayan sa kampanyang muling halalan ni Donald Trump at mga pampublikong pakikipag-ugnayan sa mga pinakakanang partido sa Europe, ang BYD ay higit na umiwas sa mga political theatrics. Sa halip, inilagay ng Chinese automaker ang sarili bilang isang disiplinado, tech-focused na alternatibo. Tahimik na pinalawak ang kanyang international footprint habang pinapanatili ang mababang political na profile. Ang kaibahan na ito ay nagsisimula ng mas mahalaga sa mga merkado kung saan ang neutralidad sa politika ay nagiging asset ng tatak, hindi isang pananagutan. Ang diskarte sa pagbabrand ng BYD, tatsa na nakatuon sa teknolohiya, pagpapanatili, at pagbabago sa halip ng mga personalidad o politika,
ay sumasalamin sa mga regulator at consumer na naghahanap ng katatagan sa isang polarized na mundo. Gayunpaman, ang BYD ay hindi immune sa geopolitical friction. Ang lumalagong tensyon sa kalakalan sa pagitan ng China at mga kanlurang ekonomiya ay humantong sa mas mataas na pagsusuri at mga banta sa taripa sa mga EV na gawa ng China, lalo na sa Estados Unidos at European Union. Ang mga alalahanin tungkol sa pangingibabaw ng supply chain, privacy ng data, at pambansang seguridad ay nag-udyok ng mga pagsisiyasat sa regulation at ang potensyal para sa malawak na pagbabago sa patakaran. Bilang tugon, sinimulan ng BYD ang paglilipat ng mga bahagi ng manufacturing footprint nito sa ibang bansa, na nag-aanunsyo ng mga planong magtayo ng mga pabrika ng pampasaherong sasakyan at baterya sa mga bansang tulad ng Thailand, Brazil, at Hungary upang i-localize ang produksyon at bawasan ang pagkakalantad sa mga hadlang sa kalakalan sa hinaharap. Ang mga hakbang na ito ay kinukumpleto ng mga madiskarteng pakikipagsosyo sa mga pamahalaang pangrehiyon at mga tagapagbigay ng infrastruktura na nagbibigay sa BYD ng isang foothold sa mga merkado na may tumataas na demand ng EV at mas kaunting pushback sa politika. Ang nagbibigay ng bentahe sa BYD sa kapaligirang ito na may kinalaman sa politika ay ang malawak nitong suporta mula sa mga namumuhunan sa institusyon at ang kakayahang maglaro ng mahabang panahon. Sa pagpapanatili ng isang malaking stake ng Berkshire Hathaway ni Warren Buffett, bagamat nabawasan mula sa pinakamataas nito, pinoproyekto ng BYD ang pandaigdigang kredibilidad na tumutulong dito na madaig ang mga pampulitikang bagyo ng mas maganda kaysa sa ilan sa mga kakumpetensya nito. Samantala, pinag-iba-iba ng kumpanya ang diskarte nito sa pamamagitan ng pag-export hindi lamang ng mga sasakyan, kundi pati na rin ng mga pangunahing teknolohiya tulad ng mga sistema ng baterya, mga bahagi ng semiconductor, at e-solution sa transit. Ang dual-track expansion na ito, hardware at tech na paglilisensya, ay binabawasan ang pag-asa sa anumang solong regional na merkado. Aning baterya ng blade ng BYD, halimbawa, ay ibinibigay na sa iba pang mga automaker, kabilang ang Toyota, na nagpapahiwatig ng potential nito na maging isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang EV ecosystem, hindi lamang sa pamamagitan ng mga sasakyan, kundi sa pamamagitan ng infrastruktura at mga bahagi. Sa hinaharap, lumilitaw na umuunlad ang mga pandaigdigang ambisyon ng BYD mula sa market-by-market expansion sa isang strategic reshaping ng pandaigdigang EV supply chain. Kung ang mga Chinese EV ay nahaharap sa tumataas na pagtutol sa kanluran, madodoble kaya ng BYD ang mga bansa ng BRICS, Latin America, o Africa, mga rehiyon kung saan ang mga Western automaker ay dating kulang sa pamumuhunan. Bilang kahalili, maaari ba tayong makakita ng mga joint venture sa mga legacy na automaker o mga kumpanya ng enerhiya upang sama-samang bumuo ng infrastruktura sa mga rehiyon kung saan walang partido ang maaaring mag-isa? Isang bagay ang malinaw, ang BYD ay hindi na isang Chinese EV company lang. Ito ay nagiging isang geopolitical na puwersa sa hinaharap ng kadaliang mapakilos. Sa mga nasusukat na platform tulad ng E4, matalinong teknolohiya tulad ng Yunnan Z, at mga inobasyon na sumisira ng record sa buong powertrain, itinatakda ng BYD ang bilis hindi lamang sa pagbabago, kundi sa madiskarteng global positioning. Kung nakita mo ang breakdown na ito na nakakaakit tulad ng ginawa namin, huwag kalimutang i-like ang video. Talagang nakakatulong ito sa amin. Naisip mo ba ang pandaigdigang paglalaro ng BYD, ang susunod na galaw ni Tesla, o kung kaya ng Porsche ang paninindigan sa bagong panahon ng EV na ito? Mag-drop ng komento sa ibaba. Binabasa namin silang lahat para sa higit pang matalim na pagkuha sa tech na nagpapabago sa industriya ng sasakyan. Mag-subscribe at pindutin ang bell na iyon para hindi mo na mapalampas ang susunod. At hey, huwag huminto dito. I-tap ang video sa iyong screen upang mapanatili ang momentum. Tiwala sa amin, ang susunod na kwento, hindi mo ito gugustuhing palampasin.